Malinaw sa akin, ang mga modernong kotse ay hindi na talaga ginawa para tumagal. Hindi na sila mga kotse, para na lang silang mga gamit sa bahay. Itinatapon na lang. Dahil sa dami ng teknolohiya at turbocharging, umaabot ng 10,000 dolyar ang gastos sa paggawa. Sino may gusto o nangangailangan nito? Kung pupunta ako sa disyertong isla at kailangang magdala ng paborito kong kotse, pipiliin ko yung practical, maaasahan at madaling ayusin. Bukod dito, masaya silang pagmamay-ari. May listahan akong tiyak na magugustuhan mo. Simulan na natin. Kaya ang una kong forever car, hindi naman ito ayon sa pagkakasunod-sunod, ay ang 2013 hanggang 2015 na Lexus RX 350. Oo, hindi ito ang pinakabago, hindi rin ito ang pinakamabilis, hindi rin ito ang pinakaastig. Pero malamang isa ito sa pinakamatitibay na luxury vehicle na nagawa. Sa ilalim ng hood, nandoon ang legendary na 3.5 litro na GR FEV6. Walang turbo, direct injection o boost pressure at walang komplikadong carbon build-up. Old school port fuel injection lang na may timing chain, 270 horsepower at 248 pound-feet ng torque. Hindi rin revolusyonaryo ang tipid sa gasolina. Katanggap-tanggap ito para sa mid-size luxury SUV. 18 miles per gallon, 25 sa highway at 21 combined. Sa hindi malamang dahilan, ang sasakyang ito ay regular na umaabot ng 250 hanggang 300,000 at minsan pa nga ay 400,000 miles. Yan ang klase ng tibay na nagiging dahilan para maging tagapagsalita ang mga may-ari. Alam ko yan dahil isa ako sa kanila. Noon, nagtrabaho ako sa dealer auction na wala na ngayon. Hindi maangat ang mga tao. Parang durability test lagi ang trato sa bawat sasakyan. Pinapaandar ng malamig ang kotse, iniusog ng 10 talampakan, pinapatay at inuulit. May ilang sasakyan na hindi kinaya ito. Minsan may mga pangyayaring di mo inaasahan, akala mo di man tatagal. Naalala ko nung pinanood ko ang RX 350 na palipat-lipat at parang binabayo sa auction yard maghapon. Lagi itong umaandar agad sa bawat pagsubok, walang usok, abala o warning lights, parang walang pake. Doon ko unang napansin ang mga brand. Makalipas ang ilang taon, bumili ako ng Lexus na may parehong drivetrain. Pagtuntong ng 380,000 kilometro, naging kakaiba na ang relasyon ko sa kotse. Kada ilang buwan, inaasahan ko na lang ang mamahaling sira. Parang hindi pumapayag ang makina. Tuwing umaga, agad ko itong pinapaandar. Maayos ang transmission, gumagana ng maayos ang aircon at lahat ng power accessories. Walang naging problema, kakaibang ilaw o aberyang karaniwan sa maraming kotseng gawa sa Alemanya. Minsan, tumayo ako sa driveway at nasabi, pwede bang masira ka kahit konti? Gusto ko ng dahilan bumili ng mas bago. Pero ang Lexus, walang mali. Kahit ang mga alamat, may kahinaan din. Ang mga water pump, siguro ito ang pinakakaraniwang problema. Kadalasan lumalabas sa pagitan ng 100,000 hanggang 150,000 milya. Ang mga bushing ng front lower control arm ay pwedeng maputpod. Madalas mo mapapansin na magsisimula na itong gumawa ng ingay, may kumakalampag at lumalangit-ngit. Mga 120,000 hanggang 180,000 milya sa ganyang range. Nakakatawa kasi parang normal lang sa Lexus owners ang mga ganitong repair. Parang pagpapalit lang ng TV remote battery. Ilang beses ka na nagpalit ng water pump? Ilang milya na ba? Mga 140,000 milya. May iba pa ba? Wala na. Tapos na ang usapan. Ang malinis na 2013, 2015 RX 350 ay kadalasang nabebenta pa rin sa halagang 16,000 dolyar hanggang 24,000 dolyar kung premium ang kondisyon. 11,000, 18,000 ang karaniwang presyo. At kahit mataas ang tinakbo, 8,000, 13,000 pa rin. Alam ng tao ang binibili nila. Hindi luxury SUV, kundi kapayapaan ng isip. Matibay at hindi madaling masira ang mga ito. Karapat dapat ding mabanggit ng may pagpupugay ang sedan na bersyon. Sa totoo lang, ang 2013 hanggang 2015 na Lexus ES 300 at 50 na kilala nating isa sa pinakamaaasahan ay gumagamit ng halos kaparehong bersyon ng parehong 3 at kalahating litrong V6. Naglalabas din ito ng 268 kabayo, 248 pound-feet ng torque habang nakakamit ng kahangahangang 31 milya kada oras sa highway o 24 mpg na pinagsama. Pero kung kailangan kong pumili ng isa lang, masasabi kong ang RX 300 at 50 ang panalo sa lahat ng pagkakataon. Hindi dahil nakakakilig ito, hindi dahil napapalingon ng mga tao. Panalo ito dahil sa Japan, may inhinyerong seryosong tinuring ang pagiging maasahan. At kapag nakakakita ako ng maayos na inalagaan na 2013 o 2015 RX 350 ngayon, hindi ko na iniisip kung aabot ba ito ng 300,000 milya. Naisip ko kung magsasawa ang may-ari bago mapagod ang sasakyan.
tuwing may nagtatanong sa akin. Ang pinakatumatagal na Mercedes-Benz na ginawa sa huling 15 taon ay maaaring mula 2008 hanggang 2011. Mercedes-Benz C300 Sport ang W204 na henerasyon na may kasamang naturally aspirated M200 at 72 na 3 litrong V6. Kung ako ang papipiliin ng kahit anong bersyon, hahanapin ko talaga itong may napakabihirang 6 na bilis na manual gearbox. Hindi na ito karaniwan o bago pa, pero parang unicorn na talaga sila ngayon. Sa papel, di naman espesyal ang kotse. Ang M272 ay may 228 kabayo, pero di na ito nakakakilig sa kasalukuyang pamantayan. Hindi rin naman kahanga-hanga ang tipid sa gasolina, nasa 25 milya kada galon sa highway. Halos pareho lang ang automatic sa manual. Ang dahilan kung bakit palagi akong bumabalik sa kotse na ito ay dahil sa mga bagay na wala ito. Wala itong turbo, wala rin itong direct fuel injection. Wala itong high-pressure fuel system na gumagana sa matataas na presyon. Ito ay isang simpleng naturally aspirated port fuel injection Mercedes V6 na nakakabit sa drivetrain na dinisenyo bago naging uso ang komplikadong disenyo. Ilang taon na ang lumipas mula nang nagkaroon ako ng ML, 500 hindi ito perpekto. May lumabas na kaunting kalawang sa ilang parte. Tulad ng ibang German na sasakyan, pinaalala nito na kailangan ang maintenance. Pero paborito ko talaga ang trap. Pakiramdam ko, matibay ang V8. Parang alam lagi ng transmission ang ginagawa. Ang buong sasakyan ay nagbibigay ng impresyon na inaasahan ng mga inhinyero na gugugulin nito ang buhay sa paghila ng mga bangka, pagtawid ng mga probinsya at pagdadala ng mga pamilya sa gitna ng masamang panahon ng walang reklamo. May kapitbahay akong may lumang diesel na Mercedes na tila hindi naluluma. Akala ko magre-retiro na ito. Pero taon-taon, umaandar pa rin. Sa taas ng mileage nito, matagal ng karamihan sa modernong sasakyan ay pangkaraniwang gamit na lang, na recycle na o alaala na lang. Pero yung lumang Benz, umaandar pa rin. Sa pagitan ng dati kong ML500 at ng lumang diesel na Mercedes, sapat na ang oras na ginugol ko sa paligid ng isang matibay na Benz para malaman kung ano ang kayang gawin ng kumpanya kapag binigyan nila ng mataas na prioridad ang tibay. Siya ang nagdala sa akin sa aking 2018 C300. Hindi ko naman ayaw ang kotse, komportable, mabilis at pino. Pero tinatanong ako kung alin sa Mercedes ang pipiliin ko kung umabot na sa 300,000 milya. Hindi ko talaga pipiliin ang modernong turbocharged direct injected 4-cylinder. Parang ginawa ang bago kong sasakyan para sa unang may-ari, samantalang ang mga luma at naturally aspirated na Mercedes-Benz ay para sa ikatlo o ika-4 na may-ari. Namumukutangi talaga ang with 200 at 4 C300, laging pareho ang sabi ng mga may-ari. Kapag sinasara ang mga pinto, mabigat at parang mamahalin ang tunog. Matibay pa rin ang chassis kahit lagpas 10 taon ng gamit. Totoo ang feedback ng manibela at kilala ito sa tibay at tagal ng buhay. Ang mga unit na inalagaan ng maayos ay umaabot ng 250,000 milya at may umabot pa ng 300,000 milya. May mga may-ari na nag-ulat na umabot sa 350,000 milya ang sasakyan nila nang walang malaking pagkukumpuni na bihira na sa modernong luxury cars ngayon. Walang perpektong Mercedes at magpanggap na meron ay nakakatawa at di tapat. Ang intake manifolds wheel flaps ay pwedeng masira pagdating ng 100,000 hanggang 180,000 milya. Kapag nangyari ito, kadalasang umiilaw ang check engine light at bumababa ang performance, lalo na sa mabagal na takbo. Madalas din ang problema sa thermostat. Kalaunan, tumitigil ang marami sa pag-regulate ng temperatura kaya lumalamig o nag-overheat. Napapansin din ito ng merkado. Sa 2026, ang mga medyo magaspang na halimbawa ay nasa 3,500 hanggang 6,000, habang ang mga malilinis na halimbawa ay nasa 6,500 hanggang 10,000 at yung may talagang mababang mileage ay nagsisimula sa 15,000 pataas. Pinaka-interesante para sa akin ang kabalintunaan nito. Nag-invest ang Mercedes ng bilyon-bilyong dolyar sa pag-develop ng mas malalakas, mas tipid sa gasolina, mas malinis at mas mabilis na makina. Kapag nakikita ang mga car enthusiasts at pinag-uusapan kung aling Mercedes-Benz ang tatagal ng 25 taon lagi, nilang binabanggit ang mga naturally aspirated V6, V8 at lumang diesel engines. May dahilan ito. Minsan, pinapabuti ng teknolohiya ang sasakyan, pero minsan din, dinadagdagan lang nito ang pwedeng masira. Minsan naiisip ko, kung may lumang with 200 at 4,300 na tahimik lang sa isang sulok ng pasilidad ng Mercedes Engineering, paalala na hindi laging sa inobasyon nang gagaling ang tibay. Minsan, ang tibay ay nanggagaling sa pagpipigil. Ang with 200 at 4 C300 ay hindi pinakamabilis, pinakamarangya o pinakamatipid na Benz. Hindi rin naman ito naging
nagiging exciting noon. Kung bibigyan ako ng $20,000 para bumili ng Mercedes na kayang umabot ng 300,000 milya, maliit lang sa budget ang gagastusin ko para sa malinis na W200 at 4C300 na may M200 at 72 V6 at manual na transmisyon. Kung makakahanap ako ng mas maganda, mas mabuti pa, at itatabi ko na lang ang natira para sa maintenance at gasolina. Natutunan ko ng pahalagahan ng mga simpleng bagay. Hindi laging pinaka-advance ang pinakakahangahangang Benz ngayon. Pangatlo ang Porsche, lalo na ang turbo. Hindi ko naman balak maging historya ng Siyam na Raan Labing Isang turbo. Gusto ko lang ng mabilis na kotse na hindi agad nasisira pag tinitingnan ko ang tachometer. Ito rin ang nagtulak sa mabuting kaibigan kong si Ed na bilhin ang kanyang 2001 hanggang 2005 na Siyam na isang turbo. Ang Siyam na Raan Siyam na put anim turbo na may 6-speed manual at Metzger engine. Nakakatawa, noong nagsimula siyang maghanap, sinabi ng lahat na bilhin niya ang pinakabago, mabilis at advanced na teknolohiya. Sa halip, nauwi siya sa pagbili ng bagay na halos di na pinag-uusapan ngayon. Isang twin-turbo sports car na may old-school port fuel injection, walang direct injection, may clutch pedal at makina mula sa mga nagdisenyo na naniniwalang ang endurance racing ay tamang pagsubok sa tibay ng sasakyan. Mekaniko si Ed, alam niya ayusin ang ganitong sasakyan, kaya alam din niya ang hinahanap niya. Ito na yon. Sobrang ganda ng specs, parang di ka panipaniwala. Isang 3.6 litro twin-turbo flat 6 na may 415 horsepower at 415 pound-feet torque at sa standard na bersyon may manual gearbox. Pwede kang kumuha ng otomatiko pero hindi namin pipiliin. Gusto niya ng all-wheel drive. Kahit 20 taon na, nakakabili pa rin ang mga numerong yan. May Turbo S na may 450 horsepower at 457 pound-feet torque. Pero kahit ang standard na kotse, parang kayang paikutin ang mundo pabalik pag tinodo ang arangkada. Unang upo ko sa likod ng manibela ng Siyam na Raan 76 turbo ni Ed, napansin kong madaling imaneho ito, hindi pilit at walang electronics o safety assist. Ikaw lang, gearbox, clutch at throttle. Pero hindi lang doon natatapos yon. Nalaman ko kung gaano kabilis, kasaya at tibay ng dati kong air-cooled na Porsche Siyam na Raan at 30 nang dalhin ko ito sa autocross. Minsan may matandang veterano na nag-try din ng truck, umalis na may radnak at mauso ang tambutso. Nakakatawa talaga. Buong araw akong tinatanong ng turbo kung seryoso ba akong magmaneho nito balang araw. Kinaya nito ang bawat launch, matinding pag-shift at malalakas na boost ng walang reklamo. Matibay ang clutch kahit cable clutch lang ito. Medyo sablay sila, pero taon-taon gumagana naman. Sa dulo ng araw, ilang kalaban ang nag-uusap tungkol sa sobrang init at pagkapudpod ng preno. Pinag-uusapan pa ng Porsche ang isa pang ikot. Walang sira ang kotse ko, kaya ko naintindihan kung bakit loyal ang mga may-ari sa sasakyan nila. Hindi lang ito tungkol sa bilis, kundi pati ang tiwala na bawat bahagi ay ginawa ng mga inhinyero na may mataas na safety margin. Parang may isang tao sa Stuttgart na binigyan ng 400 plus horsepower na requirement at tahimik na nagdisenyo ng matitibay na pyesa. Siyempre, walang makinang perpekto at kalokohan kung sasabihin ko sa iyo na meron. Pero maging tapat tayo, para sa ganitong antas ng performance, matibay ito. Sa paglipas ng mga taon, nalaman ko ang tungkol sa sikat na problema sa coolant pipe. Sinabi sa akin ni Ed tungkol doon. Inayos niya ang ilan sa mga problemang yon. Gumamit ang Porsche ng pandikit sa coolant fitting na pwedeng maghiwalay kapag paulit-ulit ng uminit at lumamig. Kung maswerte, mapapansin mo ito sa garahe mo. Kung malas ka, mangyayari ito kasabay ng makapal na singaw, dagdag pa ang wastegate. Ang wastegate sa mga sasakyang mataas ang tinakbo, pwedeng magdulot ng kalampag o huminang boost response. Nakakainis pero di nakakabahala. Problema din ang window regulator at pwedeng mapudpod ang second gear synchros kapag agresibo magmaneho. Bukod dito, pwedeng masira ang hydraulics ng rear wing. Tulad ng ibang manual na performance car, nagiging consumable din ang clutch. Sa pagitan ng 60,000 at 100,000 milya, ang talagang namamangha ako ay kung paano napapansin na ngayon ng merkado ang mga kotse na ito at nagsisimula na silang sumikat. Kahit may fried egg na headlights at koneksyon sa 996 Carrera at AM Siyam naput, magaganda talaga ang mga makinang ito at kotse. Nung binili ni Ed ang kanya, parang itinuring silang awkward na bata sa Porsche Family Reunion. Ngayong 2026 ang mga malilinis na manual ay karaniwang nagkakahalaga ng 70 hanggang $75,000 habang ang mga mababa ang kilometrahe ay umaabot ng 100,000. May narinig pa akong kaso ng Kiss na umaabot sa 100 at $40,000 ang presyo. Magandang upgrade rin ang mga 2007 hanggang 2009 na 997.1 turbos dahil mas bilog ang mga headlight nito.
Nanatili pa rin ang Metzger na makina at malaking panalo ito. Naiwasan din ito ang direct injection. Tumaas na ang presyo ng mga ito, umaabot sa $125 hanggang $175,000. Hindi na gumagawa ng ganitong kotse ngayon. Mas maganda na sa maraming aspeto ang mga bagong kotse. Mas mabilis, tipid at komportable sila, pero maraming teknolohiya na madaling masira o pumalya. At tuwing lumalayo ako sa kotse ni Ed o tuwing humihinto siya sa harap ko, napapatingin talaga ako dito na mamanga. Maaring isa ito sa mga huling tunay na matitibay na performance car na nagawa. Sapat ang tibay nito para kabahan ng ibang sports car. Pang-apat ay isang Honda. Hindi ko inasahan na mapasama ito sa listahan ko. Naalala ko noong una ko nakita ang mga Honda, hindi lang bilang sasakyan kundi bilang mga makinang tahimik na mas tumatagal kaysa sa inaasahan. Gabing nasa garahe ako, kalahating bukas ang pinto at mahina ang ilaw na mas nagpapakatoto sa itsura ng bawat kotse kaysa sa showroom LED. Dumating ang kaibigan ko sakay ng Honda Civic Si pero hindi ko masyadong pinansin nun. Compact coupe lang naman, di ba? Pagkasara niya ng pinto, pinaandar lang niya sa idle at pabirong sabi, may 200,000 milya na to. Natawa ako, di ko naisip na oo nga pala. Sa ilalim ng hood, nandun ang dalawang tuldok 4 litro na K24 C-P2 na makina at naturally aspirated at port fuel injected. Walang turbo tricks, walang direct injection at walang drama ng carbon fouling na pwedeng mangyari. 201 horsepower at 170 pound-feet ng torque. Parang ginawa ito ng kumpiyansa na hindi basta-basta mamamatay. Wala ring kakaiba o espesyal sa fuel economy nito, mga 22 miles per gallon sa syudad at 30 o isa sa highway, hindi naman talaga yon ang punto. Pero bonus pa rin yon. Naisip ko habang nakasandal sa fender na mas moderno ito kaysa akala ko. Pero parang matibay din na parang ipis. Kaya mabuhay kahit magunaw ang mundo. Ang talagang ikinagulat ko habang tumatagal ay kung paano nagsimulang sumabay ang merkado sa ganong pakiramdam. Pagsapit ng 2026, nasa kakaibang gitna na sila kung saan ang mga may mataas na tinakbo ay nabebenta pa rin ng mga 8 hanggang 11,000. Yung magaganda ay nasa 2 hanggang 17 at yung mga talagang maayos at mababa ang tinakbo ay umaabot pa ng $18,000 o higit pa. Higit pa. Hindi man ito presyo ng Ferrari, pero hindi rin ito abot kaya para sa karaniwang sasakyan. Naiintindihan ko naman, kapag matagal mo nang minamaneho ito, mapapansin mong hindi lang bilis o ginhawa ang mahalaga, kundi kung gaano siya walang pakialam sa'yo. At hindi doon natatapos ang kwento. Pagkalipas ng ilang taon, nakakuha ko ng mas mature na sasakyan, isang Honda Accord Coupe V6 manual. Sa ilalim ng hood, meron 3,2 litrong V6 J35Y2, naglalabas ng 278 horsepower at mga 250 pound-feet ng torque. Makinis at diretso ang hatak, eksakto pag hiningi mo. Sa totoo lang, walang naging problema o arte at umaabot ito sa red line lagi. Pero hindi maganda ang tipid sa gasolina. May 18 milya kada galon sa siyudad at 28 sa highway sapat na, pero walang espesyal na may pagmamalaki. Dahil bihira nang gawin ng Honda ang mga bagay sa ganitong paraan, nagsimulang mag-react ang merkado tulad ng sa Civic Si. Sa edad na 26, ang mga malilinis na manual ay karaniwang nagkakahalaga ng $12,000 hanggang $18,000 habang ang magaganda ay nasa mababa hanggang gitnang $20,000. Umabot na sa $35,000 ang mga pambihirang halimbawa na mababa ang tinakbo. Talagang nakakagulat ito. Pero kung pag-uusapan natin ang pangmatagalang plano ng Honda, yung laging nababanggit kapag usapan ay tungkol sa pagkahumaling sa reliability engineering at mga makina na parang ginawa ng mga taong hindi naniniwala sa pagsuko, hindi mo pwedeng hindi pag-usapan ang Honda S2000. Kahit na yon, parang ibang pilosopyo pa rin ang kotse na yon. Kakaiba talaga sa karaniwang sasakyan. Ang 2.2 litro F22C isa na makina ay may 237 horsepower at 162 pound-feet torque. Hindi ito imposibleng tunog hanggang malaman mo kung paano niya ito nakakamit. Hindi mo mararamdaman ang buhay ng kotse hanggat di ka lumagpas ng 6,000 RPM. Bigla, parang nabubuhay at nag-iiba ang kotse. Ang konsumo ng gasolina ay 18 milya kada galon at 25 sa highway. Pero mahalaga ang 8,000 RPM redline, matalim na manual transmission at pakiramdam na parang nagkaisa ang mga inhinyero ng Honda na optional lang ang kompromiso. Sa 26, ang 2,000 ay hindi na simpleng lumang kotse kundi kolektor na sasakyan. Ang mga 2,000 na nasa kondisyon pang araw-araw ay nagkakahalaga ng mga 25,000 at umaabot hanggang $40,000 para sa mas magagandang bersyon. Ito ang kotse na mahal ko ng buong puso. Kung titingnan mo yung tatlo, may pattern. Tahimik na achiever ang Civic Si at hindi gano'n napapansin pero heavyweight ang V6 Accord na manual. At ang S2000 ang maingay na pilosopo na sumisigaw sa 8,000 RPM.
May mahalaga silang pinagsasaluhan, walang turbo, walang komplikasyon ng direct injection at mga manual transmission na ramdam mong pinag-isipan talaga para sa kaliwang paa mo. At ang lahat ng kasimplehang yan ang dahilan kung bakit tumataas ang halaga nila. Hindi dahil bihira o kakaiba sila, kundi dahil bihira na lang talaga ang mga ganitong kotse ngayon. Hindi na tayo gumagawa ng ganito. At ang aking panglimang forever na kotse, maniwala ka man o hindi, ay isang BMW, ang M3 mula sa E46 na henerasyon, mula 2,000 hanggang 2006. Sa maraming paraan, ito ang isa sa mga pinakatumatagal na halimbawa ng pure M experience sa nakaraang 30 taon bago sakupin ng turbo at direct injection ang pilosopya ng brand. Gumagamit ito ng 3.2 litro na S54 na naturally aspirated inline 6 na napakataas ng RPM at iniiwasan ng parehong turbo at direct injection, sa halip ay umaasa sa port fuel injection. At isang mechanical na presisyon na may redline na umaabot hanggang 8,000 RPM. Mula sa pabrika, ang bersyon ng US ay gumagawa ng 300 at 33 horsepower sa 7,900 RPM at 262 pound-feet ng torque. Ang kotse ay may 6 na bilis na manual o SMG2 na automated manual gearbox. Dapas ako riyan. Salamat. Pass ako, salamat. Iniiwasan ko yan. Karamihan sa mga mahilig sa kotse, gaya ko at ng marami sa inyo, ay mas gusto ang manual dahil nagbibigay ito ng purong koneksyon na sumisimbolo sa tunay na henerasyon ng mga M na kotse. At ang dahilan kung bakit sobrang minamahal ang kotse ay hindi lang dahil sa mga numero, kundi kung paano nagsasama-sama ang mga ito. Ang hydraulic steering ay kilalang kilala sa pagiging malakas maghatid ng impormasyon. Halos perpekto ang balanse ng chassis. Ang pag-abot ng makina sa redline ay nagbibigay ng kakaibang karanasang mahirap tapatan ng mga modernong turbocharged na kotse. Kadalasang itinuturing ito bilang isa sa mga huling tunay na analog na M na kotse bago ang paglipat tungo sa efficiency, forced induction, elektronikong pagsala sa pakiramdam sa pagmamaneho at sa katawa-tawang tunog mula sa speakers na kunyari ay tunog ng makina. Ang S54 na makina ay kilala sa issue nito sa rod bearing. Kailangan mong asikasuhin yon. Ang rear subframe ay maaaring magkaroon ng bitak kapag matindi ang paggamit dahil sa stress ng chassis sa paglipas ng panahon. Maaring masira ang Vanos Variable Valve Timing System, nagdudulot ng hindi pantay na menor o bawas performance sa mataas na RPM. Kaya't kailangan pa rin ng tamang pag-aalaga sa makinang ito, kahit mahusay ito. Sa 2026, makikita ang reputasyon nito sa second-hand market. Yung mataas ang tinakbo at medyo magaspang ay nasa 28,000 pa rin, habang yung malilinis at maayos ang maintenance ay kadalasan 40,000 hanggang 50,000 na ngayon. Yung mga may sobrang baba ng tinakbo o collector grade, pwedeng umabot na higit $50,000 ang presyo ng mga ito. Ang presyo ng mga CSL variant pwedeng lumampas ng 70,000. Unang beses na lumampas sa 6,000 ang S54, hindi na ito simpleng sasakyan. Parang desisyon mo na tungkol sa sarili mong personalidad. Hindi rin siya basta nagbibigay ng lakas. Pinapapataas nito ang presyon, tunog at pagkaapurahan. Parang hinahamon ka ng makina na manatili pa. Ang pagmamay-ari nito ay kakaibang halong paghangang may kaba habang natututo kang makinig sa bulong ng rod bearing. Ginagawa mong parang sagrado ang maintenance records, pero tuwing unang start ng makina sa umaga, nakakalimutan mo ito sandali. Sa huli, nare-realize mo rin ang katotohanan. Hindi na ito pinakamabilis o pinakamatipid, pero isa pa rin ito sa huling kotse na parang nakikipagtalo sa'yo. Para sa marami, ito ang dahilan kung bakit di ito napapalitan. Baka gusto mo ring panoorin ng iba ko pang magandang video na makakatulong sa iyo. Kung naghahanap ka ng katulad dito, sana makatulong ito sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo at magkita-kita tayo ulit sa susunod. Kita-kits, paalam!